251. Sige, tapos na ang hapunan, ano ang gusto mo sa akin, sabihin mo sa akin. Pagkatapos kumain, sinabi ni Lance kay Elsa. Maglakad-lakad tayo sa labas, mag-usap tayo habang pupunta tayo. Tapos na magbayad si Elsa at lumabas ng specialty shop. Hindi nakaimik si Lance, ano ang gustong sabihin ni Elsa sa kanya. Nang makarating kami sa kalye ng pagkain ay sinabi ni Elsa, Lance, ang galing mo sa martial arts talent, nung araw na yun, nakipag-duel ka sa kapatid ko, ang galing mo, ang naisip kong mga crack na galaw para sa kapatid ko. Ay naayos at na-upgrade mo sa isang kisap mata na naging dahilan ng pagkatalo ng kapatid ko. Captain Shu, iyon lang ba ang kalokohang sasabihin sa akin? Oh, well, Lance, magtatapat ako sa iyo. Sa totoo lang ay lubos kitang hinahangaan, gusto kong magkakilala kayo ng maayos ng kapatid ko. Captain Shu, kilala ko na si Yana, paano ko pa siya kailangang makilala ng maayos? What I mean is, I want you to be with my sister, like, talk about love and stuff. Natahimik si Lance, Captain Shu, tinawag mo ako para lang pag-usapan ito. Oo, gusto kong makasama mo ang kapatid ko. Captain Shu, iyon ba ang ibig mong sabihin o ang ibig sabihin ng kapatid mo? Sinabi ni Elsa, syempre ideya ito ng kapatid ko, medyo gusto ka ng kapatid ko at gustong makasama ka, ngunit syempre, ideya ko rin ito, lubos din akong humahanga sa iyo, Lance, ano sa palagay mo? Ngumuso si Lance, Captain Shu, kaya partikular mo akong tinawag dito para makipag-matchmaker para sa kapatid mo, nakakainip. Lance, huwag kang ganyan, gusto ko talagang magkasama kayo ng kapatid ko, balak ka ng kapatid kong kausapin tungkol sa isang relasyon. Sabi ni Elsa. Sige, interesado ang ate mo, hindi ako, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka, at least police captain ka, bakit ang boring mo. Gustong sabihin ni Elsa ngunit hindi niya magawa, talagang gusto niyang sabihin kay Lance na talagang napakaganda tingnan ng kanyang kapatid, ngunit, hindi niya magawa, kailangan niyang hayaan muna si Lance na makasama ang kanyang kapatid bago ito ipahayag. Lance, hindi ako nagbibiro sa iyo, kasama mo ang kapatid ko, siguradong malaking sorpresa ang makukuha mo mamaya, sabi ni Elsa. Surprise? Anong klaseng surprise? Hindi ko masasabi sa iyo ngayon, hindi nakakagulat kung sasabihin ko sa iyo ngayon. Lance, magtiwala ka sa akin, hindi ako magsisinungaling sa iyo, hinding-hindi ka mawawala sa kapatid ko, at ikaw ay malalaman mo mamaya na kinita mo na. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Captain Shu, pasensya na, hindi ako interesado sa kahit ano, kung wala na, aalis muna ako. Tumalikod si Lance at umalis. Lance, ayaw mo talagang isipin. Paumanhin, Kapitan Shu, hindi ako interesado sa iyong kapatid. Lance, kung magsisinungaling ako sa iyo ay tatama ang langit ng 5 kulog, maniwala ka sa akin okay, siguradong susurpresahin kita mamaya, hindi ko masabi sa ngayon, isang pangungusap lang ang maibibigay ko sa iyo, kung ano ang nakikita mo sa iyong mga mata ngayon. Baka hindi totoo. Captain Shu, may iba pa ba? Abala si Elsa, Lance, hindi mo ba iniisip, sa paaralan, bukod sa kapatid ko, saan ka maghahanap ng babaeng kasing husay ng kapatid ko? At saka, kung kasama mo ang kapatid ko, kaya ko rin i-guide ka sa martial arts training, hindi imposible ang pagtuturo sa iyo ng isang move or two, at may surprise din si ate para sa iyo, ang ganda, mahirap maghanap na may parol. Sorry, uuwi muna ako. Hoy, Lance, basta kasama kita. Sister together, I swear, I will guide you in martial arts training from now on, you'll get a lot out of it, you don't want such a good thing. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, kahit hindi kita kalaban, at ginagabayan mo pa rin ako. Lumayo si Lance. Walang magawa si Elsa, ano bang problema ko, bakit gusto kong iset up si Lance kay Yor? Nang umuwi si Elsa, abala si Yana sa pagtatanong, ate, ano ang sinabi ni Lance? Pakikipag-usap muna sa akin. Umiling si Elsa, sinabi ni Lance na hindi siya interesado. Sis, hindi mo naman siguro nasabi sa kanya ang totoong mukha ko, di ba?
Hindi totoo yan, kung sasabihin mo sa kanya kung ano talaga ang hitsura niya, siya mismo ang susando sa iyo, na parang laging may kulang. Mas maganda kung makakasama kanya kapag pangit ka. Sa katunayan, sa loob-loob, medyo nagustuhan ni Yana si Lance, at nang makitang hindi interesado si Lance sa kanya, nanlumo siya, pakiramdam na parang nawalan siya ng pagmamahal, dobleng nawasak. Napabuntong hininga si Yana, Lance, pagsisisihan ko siya, iaanunsyo ko ang tunay kong mukha sa buong paaralan, pagsisisihan ko si Lance, magiging asul ako sa got pagkatapos kong makita ang tunay kong mukha. Sinabi rin ni Elsa, ang Lance na ito ay talagang masyadong husgado sa hitsura, kung ipahayag mo ang iyong tunay na mukha, tiyak na pagsisisihan ni Lance ang pagtanggi na tanggapin ka ngayong gabi, tama ba? Mukhang medyo narcissistic ang dalawang magkapatid na sina Elsa at Yana, pero kung sino man ang nagpaganda sa kanila, medyo narcissism ay naiintindihan. Kinagat ni Yana ang kanyang mga ngipin at sinabing, ate, pagkatapos ay ipahayag ko ang aking tunay na mukha bukas. Sinabi ni Elsa na may kaunting panghihinayang, bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon si Lance, pagkatapos ng lahat, siya ay talagang namumukod tangi. Tumango si Yana, bagamat sinabi niya sa kanyang mga labi na ang kanyang kapatid na babae ang nagmungkahi na kausapin niya si Lance, talagang gusto niya si Lance sa loob, kung hindi, walang silbi ang sinumang magmungkahi nito. Sinabi ni Yana, let's do it then, bukas tatawagin ko ang buong paaralan sa stadium at pagkatapos ay bibigyan si Lance ng pagkakataon sa harap ng buong paaralan. Pinakamabuting tanggapin ni Lance, kung tumanggi siya, iaanunsyo ko ang aking tunay na anyo sa publiko, ako sa aking tunay na anyo, at pagkatapos ay magsaya kay Lance na magsisi. Tumawa si Elsa, magayos ka. Umuwi si Lance. Si Sally ay abala sa pagtatanong, ano ang sinabi sa iyo ni Elsa? Si Kent Brown ay abala na galit na nagsasabi, Sally, huwag kang masyadong tsismoso, pribadong bagay ito ni Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, ayos lang, walang masama kung sasabihin ko sa inyo. Sinabi ni Kapitan Shu na gusto ako ng kanyang kapatid na si Yana at gusto niya akong makasama, gusto rin ni Kapitan Shu na mahulog ako sa kanyang kapatid, iyon ang bagay. Ano? Nagulat si Sally. Kung gayon, pumayag ka ba? Si Sally ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Lance, paano ito posible, wala akong interes kay Yana, paano ako mai-inlove kay Yana? Nakita ni Sally na tumanggi si Lance na kunin ito, natuwa siya at sinabing, bakit ganito si Yana, walang paraan na magustuhan mo siya, tama? Tama. Habang tumango si Lance, sinabi ni Sally sa loob-loob na, si Lance gusto ko, gusto ni Yana na magnakaw sa akin ng isang lalaki, walang paraan, at gayon din si Bella. Bagamat alam ni Sally na ang kanyang katawan ay hindi maganda sa malamig na sakit at hindi siya maaaring umibig sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, sa kasamaang palad, ang pag-ibig ay hindi makontrol, kahit na hindi niya kaya, sa loob niya ay laging naiisip niyang ipaglaban. Ito, kung paano ito magtatapos ay hindi niya alam. 252. Ngumiti si Kent Brown, Lance, parang gumaganda ka na talaga, dami-dami ang mga babae sa school na tumitingin sa'yo. Ngumiti din si Lance, tinatawanan ka ni Uncle Leo. Hindi ka nito pinagtatawanan, handa si Elsa na personal kang itakda para sa kanyang kapatid, sapat na ito upang ipakita na kahit si Elsa ay kinikilala ka, kung hindi, bakit siya magsasalita para sa kanyang kapatid. Ako ay siguradong natalo mo ang kanyang kapatid at pinahahalagahan ka ni Elsa sa martial arts. Sinabi ni Lance, totoo yan, tila si Elsa ay hindi tumitingin sa karakter ngunit tanging talento sa martial arts, nakikita na ang aking talento ay okay, at walang pakialam sa aking pagkatao, siya ay nagmamadaling itinayo ako sa kanyang kapatid, at sinabi rin niya na maaari niya akong gabayan at gabayan sa martial arts. Nagulat si Kent Brown, maganda ito, Lance, bakit hindi mo ito pag-isipan? Kahit na ang ibang tao ay sumisiksik sa threshold, hindi nila makukuha ang patnubay ni Elsa. Tito Brown, huwag kang sumali sa kasiyahan. Hindi nasisiyahang tumingin si Sally sa kanyang ama, ngunit hindi ito nakita ng kanyang ama. Sa sandaling ito, hawak ni Yana ang kanyang telepono at nagpo-post sa campus.
Mga kapwa mag-aaral, ito ay si Yana, bukas ng alas 9, magtipon sa stadium, mayroon akong mahalagang ayanunsyo, salamat sa inyong lahat. Bihira para kay Yana na mag-post sa campus, kaya maraming tao ang nagbigay ng mukha sa kanya, at ang kanyang post ay mabilis na nasunog at na-top up. Pagkatapos na maupo si Lance sa sala saglit, tumayo si Sally at sinabing, "Lance, malapit na ang oras, umakyat na tayo at bumawi." Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gumagawa na naman ng klase. Gusto rin ni Lance Damon na manood ng TV. Ngayon pupunan kita sa mga problema sa aplikasyon sa elementarya. Tumawa si Kent, nagtataka kung bakit napakasama ni Lance sa pag-aaral, na para bang hindi siya nakapunta sa paaralan. Naisip ito ni Lance, pumunta pa rin siya sa silid ni Sally. Ang panunood ng TV ay isang pag-aaksaya pa rin ng oras. Alam na ni Lance ang halos lahat tungkol sa mundong ito, hindi niya kailangan ng TV para maunawaan ang mundong ito. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yuhao. Nagpunta si Yuhao sa ospital sa gabi upang painitin ang kanyang tiyan, at kababalik lang niya, at wala siyang ganang kumain sa gabi. Si Yuhao pagkatapos ng insidenteng ito, ang kanyang mga mata ay naging mas malupit din. Yuan Liao, Lance, hindi pa ako tapos sa iyo, kung hindi may paghihiganti ang paghihiganti na ito, ipinangako kung hindi ako magiging tao. Mabangis ang tingin ni Yuhao, kung sino man ang gumawa ng hindi makatao ay magagalit. Si Yuhao ay gumagawa na ng isang malaking plano upang kunin ang parehong Lance at Yuan, kasama ang kanyang sariling paraan, iyon ay, upang gawing parehong Lance at Yuan, matikman ang lasa ng kawalang katauhan. Sa bahay ni Yvonne, gayunpaman, ito ay isang panahon ng malaking kagalakan dahil dumating ang ikalimang nakatatandang kapatid ni Yvonne. Itinaas ng ikalimang nakatatandang kapatid ni Yvonne ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Gusto kong pumunta sa London City, para makabuo ng maraming tao at makita kung paano ang Platinum Killer Mud Loach, kung paano maglagay ng talo ng Dark Warrior, ngunit bilang isang resulta, ako ay nagtago di pa nga dumarating at pinatay na si Mud Loach, sayang." Sinabi ni Yvonne, "Ikalimang kuya, katapusan na ng taon, maaari mo itong ituring bilang isang paglalakbay para makapagpahinga." Ang mga mata ni Yvonne ay lumilipat sa mata ng isang magnanakaw, hindi alam kung anong mga plano ang kanyang naiisip muli, abala din sa pagsasabing, "Oo, ikalimang senior na kapatid, ituring mo lang ito bilang isang paglilibot, mayroon akong mas maraming silid sa bahay, hindi na kailangang matakot sa gulo." Tumawa ang ikalimang senior na kapatid ni Yvonne at sinabing, "Yvonne, ang boss mo at miss, ang init mo talaga Iyon. Buong pagmamalaking tumango si Yvonne. Itinaas ng ikalimang senior brother ni Yvonne ang kanyang wine glass at sinabing, "Mr. Song, toast to you at salamat sa pag-aalaga sa aking nakababatang kapatid na lalaki." Walang anuman. Tumingin si Yvonne kay Yvonne at sa kanyang ikalimang senior na kapatid. Sa kanyang puso, sinabi niya, si Yvonne at ang kanyang ikalimang senior na kapatid, halos magkamukha sila. Narinig ng ikalimang nakatatandang kapatid ni Yvonne na ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay nasa ika-30 na antas. Iniisip ko kung ang ikalimang senior na kapatid ni Yvonne, ay maaaring isang guest appearance para kay Yvonne bilang bodyguard sa loob ng ilang araw. Kung maaari mong gayahin si Yvonne at gumawa ng guest appearance sa loob ng ilang araw, hindi mo ba magagawang walisin ang campus habang nandoon ka? Hindi kailanman nakalimutan ni Yvonne ang kanyang hangarin na maging ganap na kaakit-akit sa paaralan, at ang munting hiling niyang ito ay malapit ng matupad sa bawat pagkakataon. Tinanggap ni Lance si Sally upang makabawi ng 2 oras sa klase bago bumalik sa kanyang silid upang maghanda sa pagtulog. Bago matulog, humiga si Lance sa kanyang kama at naglaro sandali sa kanyang telepono, pumasok sa campus upang tingnan din. Agad na nakita ni Lance ang isang post mula kay Yana. Kakaiba, ano ang hinihiling ni Yana sa buong paaralan na magtipon sa stadium bukas ng umaga? Natarante lang si Lance, wala itong kinalaman sa kanya, hindi nag-abala si Lance na isipin iyon. Walang mga salita para sa gabi. Kinabukasan, pumasok sa paaralan gaya ng dati. Alas 9 ng umaga, nasa klase pa rin, ang boses ni Yana ay umalangaw-ngaw mula sa radyo, "Mga minamahal na estudyante at guro, mangyaring pumunta sa larangan ng palakasan at magtipon, mayroon akong mahalagang ipahayag, salamat."
Ang mga estudyante ng bawat klase, kahit anong klase, ay biglang nagsilabasan sa silid-aralan. Ang mga guro na nasa klase ay walang magawa, ang paaralang ito ay paglalaroan na rin ng mga estudyanteng iyon. Sa sandaling ito, sa silid ng radyo, lihim na sinabi ni Yana, "Lance, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon sa publiko mamaya, kung tatanggihan mo pa rin ako, pagkatapos ay iaanunsyo ko ang aking tunay na hitsura at magsisisi ka, sinong nagpaayaw sa akin." Tila sobrang tiwala ni Yana sa kanyang hitsura. Ang lahat ng mga estudyante ay dumating sa larangan ng palakasan na may mga pagdududa. Ayaw pumunta ni Lance, ngunit kinaladkad siya ni Daylan. Kokowalakikol-kokoojok. Tumayo ang lahat sa larangan kek ng Kokloyoloko Julio palakasan ato hindi nagtagal ay Olko Kiyok Siolok Yanakoit Mukyoyko Salt Kakoklilkoylok Podium. Okyoyol Jilm Kokolkol. Sa kanyang puso, sinabi ni Yana, "Hindi ko alam kung ito ay magiging masyadong mapanganib, ngunit hindi mahalaga, ako ay pagod sa pagsusuot ng maskara ng balat ng tao, kaya't ipahayag ito." Tumayo si Yana sa podium at tumingin sa maraming estudyante. Sumigaw si Yana, "Nandito ba si Lance?" Narinig ni Lance na tinawag ni Yana ang kanyang pangalan at nalilito siyang naglakad palabas. Tumingin si Yana kay Lance at ngumiti, "Lance, sa totoo lang, parang gusto kita." Wow! Ang buong pulutong ay sumigaw ng wow, si Yana ay tahimik at masyadong mabangis, sumisigaw ng napakaraming tao, ngunit ito ay isang pag-amin kay Lance. Sa karamihan ng tao, si Sally ay puno ng pagbabantay na nakatingin kay Yana sa podium. Sa parehong paraan, si Bella sa karamihan ng tao, medyo kinakabahan din ang hitsura, mayroon ng kakumpetensya si Sally, at ngayon si Yana ay napaka-high profile na pagtatapat kay Lance. Namumula na ang mukha ni Yana sa mga sandaling ito, ngunit nakakalungkot na nakasuot siya ng maskara ng balat ng tao kaya hindi makikita ng iba ang pamumula niya, kung hindi, hindi maglalakas loob si Yana na maging napakataas ng profile. Nagpatuloy si Yana, "Lance, ang sinabi sa iyo ng kapatid ko kagabi, at ang gusto kong sabihin sa iyo, gusto kita, pwede ba kitang maging boyfriend?" Wow! Ang nagkakagulong mga tao ay sumigaw ng isa pang wow, ngunit ang wow ng mga tao ay hindi inggit, ito ay mas nakakatuwa. Sa dami ng tao, tumawa si Yuan Liao, silitang ay inamin pa ng isang pangit na babae sa ganoong kataas-taasang paraan, tiyak na depressed siya, hahaha, magiging ganito, depressed siya hanggang mamatay. Sinabi ni Wu Xiaojia, "Dagdagan natin ng panibagong apoy si Lance." Pagkatapos nito, sumigaw si Xiaojia, "Sama-sama, sama-sama, sama-sama." Sinadya ni Xiaojia na sumigaw ng ganito para kasuklam-suklam si Lance ng ilang beses, na hinayaan si Shu. Yan maging isang pangit na babae. 253. Ang mga estudyante sa silid ay narinig na sumisigaw, "Sama-sama, magkasama, magkasama." Napabuntong hininga si Sally, lahat, tumigil sa pagsigaw. Sa kasamaang palad, natakpan agad ang boses niya. Nakita ni Yana na ang lahat ay sumisigaw para sa kanya at tumingin kay Lance na may umaasam na mga mata. Hindi nakaimik si Lance, nilinaw na niya kay Elsa kagabi, bakit hanggang ngayon ay umamin pa rin si Yana sa kanya sa napakataas na paraan. Ngayong napakalaki ng eksena, kung tatanggi si Lance na tanggapin ito, siya pa ang nahihiya, so why bother? Tumingin si Lance sa sumisigaw na mga estudyante, at tila nag-iisip kung tatanggihan ito o hindi, kung gagawin niya, tiyak na mapapahiya si Yana. Muling sinabi ni Yana, "Lance, will you be my boyfriend?" Bagamat pangit ako, kaya kung gumala sa mundo kasama ka. Tawa ng tawa ang sigaw ng mga nanunood, "Lance, ano pang hinihintay mo, ay pangako mo sa kanya tapos mahalikan mo siya agad Hahaha. Pagkatapos sabihin iyon, ang buong pulutong ay tumawa at tinukso si Lance. Inilabas ni Yana ang mga rosas na inihanda niya noon, at sinabi sa kanyang puso, "Lance, susubukan ko sa huling pagkakataon, kung hindi ka pa rin sumasagot ng oo, kailangan kong ipakita ang aking tunay na mukha at gawin kang pagsisihan mo to, Nilakasan ni Yana ang kanyang lakas ng loob at kumanta habang naglalakad patungo kay Lance, "Tinatanong mo kung gaano kita kalalim, kung gaano karaming punto ang pag-ibig ko sa iyo, ang pagmamahal ko ay totoo rin, ang buwan ay kumakatawan sa aking puso."
Ang kanta ni Yana ay malinaw na lumabas ng tune, at maging ang lyrics ay mali, kaya tila hindi siya kumanta ng material, na naging sanhi ng pagtawa ng mga manunood. Debo URLM. Konsyo 8. Net. Isang pangit na batang babae na humahabol kay Lance, lahat ay kinuha ito bilang isang katatawanan ni Lance. Sa partikular, sina Yuan, Ritian, Yuhao at iba pang mga baliw na kabataan na may sama ng loob kay Lance, pati na rin ang ilan pang masasamang kabataan na tumingin kay Lance ng may sama ng loob, lahat ay nakataas sa mga bisig. Silitang, bakit hindi ka pa tumatalon dyan, hahaha. Hahaha. Si Yana mismo ay naramdaman din na medyo malaki ang ginawa niya ngayong araw, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon pa siyang card na laruin, na siyang tunay niyang mukha, kung hindi ay napakahiyang tinanggihan ni Lance sa publiko. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, para sa kapakanan ni Elsa, bibigyan ko ng pagkakataon si Yana ngayon, magkunwaring ipinangako sa kanya na hihintayin kong maghiwa-hiwalay ang lahat, pagkatapos ay magtapat sa kanya at makipaghiwalay ng mapayapa, upang hindi siya mapapahiya. Lance, will you be my boyfriend? Tanong ni Yana sa huling pagkakataon. Napangiti ang lahat at tumingin kay Lance, iniisip na nagliliyab si Lance sa loob, kung si Yuan at ang iba pa, na inamin ni Yana, isang pangit na babae na tulad nito, binugbog sana nila si Yana at insultuhan sila. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay natanggap ni Lance ang rosas ni Yana at sinabing walang ekspresyon ang mukha, pangako ko. Natigilan si Yana at nanginig ang buong katawan niya. Nagulat din ang mga estudyanteng nakatingin, walang biro, pumayag talaga si Lance sa pag-amin ng isang pangit na babae. Si Sally ay may namamagang ilong, pinipigilan ang sarili sa pag-iyak, at si Bella sa karamihan ay nalilito na ngayon, ganap na hindi makapaniwala. Ang orihinal na akala ni Yana ay hindi papayag si Lance dito, maghihintay na sana si Lance ay tumanggi na kunin ito, nang talagang ipahayag ang kanyang tunay na mukha, hinayaan si Lance na magsisi, ngunit hindi inaasahan, talagang pumayag si Lance. Biglang naantig si Yana, basa ang kanyang mga mata, at bumagsak ang mga luha. Lance. Napuno ng emosyon si Yana habang siya ay tumawag. Oh! Walang ekspresyon ang mukha ni Lance. Isang walang magawa ha. Agad na sinunggaban ni Yana si Lance at niyakap ito. Wow! Biglang sumigaw ng kakaiba ang mga nakatingin na estudyante sa audience, na tila si Lance ay kasama ni Feng. Sa oras na ito, si Feng Shu, na pumangatlo sa listahan ng eksperto ng Genius, ay nanunuya, mabigat din talaga ang panlasa ni Lance, talagang tumitingin si Yana sa ganitong uri ng mga kalakal, sok-sok, marami talaga akong natutunan. Pagkatapos sabihin iyon, nanginginig si Feng Shu. Lumipat si Yana para yakapin si Lance saglit, hindi tumanggi si Lance na kunin ito, at niyakap siya ni Yana ng ilang minuto sa gitna ng kakaibang iyak ng mga estudyante. Tapos ka na bang magyakapan? Pagkatapos ng yakap ay halos tapos na, hanggang kailan mo gustong gumawa ng eksena? Sabi ni Lance. Pinunasan ni Yana ang kanyang mga luha at sinabing, sandali lang, mayroon pa akong isa. Masayang-masaya ngayon si Yana, talagang gaya ng inaasahan niya, pumayag si Lance na maging kasintahan bago niya ihayag ang kanyang tunay na mukha. Pagkatapos, oras na para bigyan niya ng sorpresa si Lance. Agad na lumipad si Yana sa podium at sumigaw, mahal na mga mag-aaral, salamat sa suporta at paghihikayat na ibinigay ninyo. Nais kong ipahayag ang isang pribadong bagay tungkol sa akin. Hindi interesadong sinabi ng isang estudyante, mas mabuting magmadaling bumalik at magkaroon ng mga unggoy kasama si Lance. Hahaha. Nagtawanan at nanunuya ang buong audience. Hindi pinansin ni Yana ang pangungutya ng lahat at sinabing, lahat, mangyaring manood. Pagkatapos sabihin iyon, inalis ni Yana ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha sa publiko. Sa sandaling nahayag ang tunay na mukha ni Yana, ang buong audience ay natahimik, nagulat at natulala. Yana pa rin ba ang taong nakatayo sa podium? Ito ay malinaw na ibang tao, isang engkanto na bumaba mula sa mundo, at saglit, ang buong silid ay hindi tumutugon.
Ngumiti si Yana, mahal kong mga mag-aaral, pasensya na, ayokong may istorbo noong nakaraan, kaya palagi akong nakasuot ng maskara sa balat ng tao tuwing papasok ako sa paaralan, ngunit ngayon ay nagpasya akong tanggalin ang aking balat ng tao. Mask! I'm very happy today. Lance was able to accept me when I was still pangit. This shows that what he see in me is not my appearance, but my inner self. I'm very touched. Lance's ang pag-ibig para sa akin, ay tunay na pag-ibig. Natapos magsalita si Yana bago umungol ang buong audience. Oh my God, hindi ito totoo. Oh my God, tinago talaga ni Yana ang kanyang totoong mukha, ang tunay na kanya, kasing ganda ng isang celestial, damn. Narinig ni Yana ang pagkabigla ng lahat pati na rin ang natulala na mga mata ng karamihan, bahagyang ngumiti ang mga sulok ng kanyang bibig, ngumiti siya, at biglang, mas lalo siyang gumanda at maganda. Tiningnan ni Yuan Liao ang tunay na mukha ni Yana, ganap na natulala, ngayon lang siya natutuwa, si Lance ay ipinagtapat ng isang pangit na babae sa mataas na profile, ngunit hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata ang pangit na babaeng iyon, pero sobrang ganda. Galit na galit Yuan, bakit hindi ko sinundan si Yana noong pangit siya, napakamura para kay Lance. Sa karamihan ng tao, sinampal ni Fang Shu ang kanyang sarili ng malakas at sinumpa ang pusong nasasaktan, bakit hindi ko siya nagustuhan noon, bakit hindi ko siya hinabol habang pangit siya, kung hindi, ang taong sinasabi niyang totoong nagmamahal sa kanya ngayon. Would be me. Walang pumipigil sa akin, papatayin ko ang sarili ko. Pow! Snap! Pop! Napaiyak si Fang Shu sa sakit ng puso at sinampal ang sarili. Si Rit Ian, sa kabilang banda, ay lalong walang kahihiyan at sumigaw sa publiko, Yana, sa totoo lang matagal na akong lihim na nagmamahal sa iyo, aamin ako sa iyo ngayon, ngunit hindi ko ginawa. Asahan mong magtapat ka muna kay Lance, kung magsisinungaling ako sa iyo, ang langit ay tatama ng 5 kulog. Agad na itinapon ng lahat si Rit Ian ang tingin ng paghamak. 254. Habang ang lahat ay tulala, si Lance lamang ang may kalmadong mukha, si Lance ay bahagyang nagulat nang makita niya ang tunay na mukha ni Yana, hindi inaasahan ni Lance na ang kanyang tunay na mukha ay isang magandang babae. Alam na ni Lance na nakasuot siya ng maskara ng balat ng tao, nakita niya ito noong nakipagduel sa kanya. Para naman kina Sally at Bella, pagkatapos makita ang tunay na mukha ni Yana, ang kanilang mga puso, pareho silang lumubog sa ice cellar, at pareho silang tahimik na lumayo, lihim na naguguluhan. Ang kasanayan ni Yana sa martial arts at mataas, at ngayon ang tao ay napakaganda, sina Sally at Bella, parehong nagkaroon ng kamalayan sa sarili, ang pakiramdam ay malamig na malamig. Ang regalo sa araw ng bagong taon na inihanda, ngayon ay hindi na nila alam kung ibibigay ito. Naglakad si Yana palapit kay Lance, na sa sandaling ito ay magkahiwalay sa isang taong nakasuot lang ng maskara ng balat ng tao. Lance. Nagkusa si Yana na hilahin ang kamay ni Lance, namumula ang kanyang mukha. Gayunpaman, inilabas ni Lance ang kanyang kamay, nagpanggap lamang si Lance na sumang-ayon dahil ayaw niyang bumaba siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi sana pumayag si Lance para lang hindi siya mawala ng mukha. Sa sandaling iyon, lumapit si Elsa, pinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, binabati kita. Nang makita ni Lance na lumitaw si Elsa, hindi siya nakaimik, kaya nandoon din si Elsa. Ngumiti si Elsa at sinabing, Lance, dahil pumayag kang maging kasintahan ng kapatid ko, kailangan mong pretuhin ng mabuti ang kapatid ko sa hinaharap, naririnig mo ba ako? O laslasin kita hanggang sa mamatay. Kapitan Shu, ako. Sige, huwag kang magpasalamat, salamat sa araw na ito sa wakas binigyan ka ng kapatid ko ng isa pang pagkakataon, kung hindi, regret to death you. Sinabi ko rin kahapon, basta pumayag akong maging boyfriend ng kapatid ko, bibigyan talaga kita ng isang surprise, now this surprise, big enough. Do you have a feeling of having earned it now? Tignan mo yung ibang mga estudyante, pagkatapos makita ang tunay na mukha ng kapatid ko, isa-isa nilang sinuntok ang dibdib at nanghinayang sa kanilang loob, nakatingin sa iyo ng mata. Puno ng paninibugho, hinahayaan kang kunin ang isang mahusay na bargain. Sinabi ni Lance sa kanyang sarili, sapat na ang pagiging narcissistic, si Lance ay nakakuha ng isang bargain.
Hindi man lang iyon naisip ni Lance. Captain Shu, sa palagay ko ay maaaring mayroon some excitement. Oh, I knew you would say that. It's normal to be excited, those viewers are excited, not to mention you. Now you finally know kung bakit ang ganda ng katawan ng kapatid ko, dahil maganda siyang babae. Unfortunately, ang buong paaralan ay hinuhusgahan ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Sa poster ng aking kapatid na babae, kasama ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, isang pinagsamang pagsusuri, tiyak na numero 1 bulaklak ng paaralan. Lance, upang sabihin sa iyo ang totoo, orihinal na naisip ng aking kapatid na babae na kung tumanggi kang pumili her up again today, I will reveal my true face to your face, para kapag nalaman mo ang totoong mukha ng kapatid ko, pagsisisihan mo hanggang kamatayan. Hindi ko inaasahan na magugulat tayo sa resulta, pero syempre, napakaswerte din namin. Nagalit ang mahiyain ni Yana, ate, huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraang salitang iyon. Fine. Let's not talk about it. Anyway, the result is romantic and also very satisfying. Humalaklak si Lance, gusto lang niyang sabihin na maaaring may hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi niya inaasahan na abala siya ni Elsa at medyo nabalisa. Hindi nagabala si Lance na magsalita ng walang kaparerekon, at direktang sinabi, Yana, opisyal ko na ngayong ipinapalam sa iyo, maghiwalay na tayo. Ano? Natigilan si Yana. Tama, break up. Seryosong sabi ni Lance. Ate, tingnan mo siya. Natakot si Yana at tumingin kay Elsa. Si Elsa, gayunpaman, ay tumawa, ayos lang. Normal. Sis, sinasabi niya na nakipaghiwalay siya sa akin, at normal lang iyon. Kanino ka kakampi? Mapilit na sabi ni Yana. Ngumiti si Elsa, bilang isang pulis, madalas akong nagtatanong sa mga bilanggo, kaya natural lang, may alam ako sa ilang sikolohiya. Sa psikolohikal na pagsasalita, ang isang tao ay tumatanggap ng isang ordinaryong babae, ngunit ang ordinaryong babaeng iyon ay biglang nagsabi isang araw na siya ay talagang isang mayayamang anak na babae ng isang mayamang pamilya. Kadalasan, sasabihin ng lalaki sa loob na makipaghiwalay sa babae para ipakita na hindi siya interesado sa pera at background ng pamilya ng babae, pero ayaw talaga ng lalaki na makipaghiwalay sa babae. Lance, tinanggap lang ang pangit mo, at ngayon ay bigla kang naging unang bulaklak sa paaralan. Si Lance sa loob ay talagang napakasaya, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kaligayahan, natatakot na hindi namin maintindihan na lahat siya ay sakam sa iyong kagandahan. Kaya, ito ay normal na makipaghiwalay siya sa iyo ngayon, don't mind, it's not his real thoughts, he must be happy still in his heart, but he's just putting on an act. Nang marinig ni Lance ang pagsusuri ni Elsa, gusto niyang tumakbo ng tuluyan sa kamatayan. Agad namang tumawa si Yana, sabi ko naman sayo, bakit ngayon lang ako nagpakita ng totoo kong mukha, sobrang flat ng mukha ni Lance, hindi man lang siya nagpakita ng masayang tingin, kaya ganun, masaya siya sa ang kanyang puso at hindi nang ahas na ipakita iyon. Si Yana ay abala sa pagsasabi kay Lance, Lance, okay lang, pwede kang tumawa ng malakas kung gusto mo, kahit gaano ka pa kasaya, alam kong tinanggap mo ako noong pangit pa ako, true love ka sa akin. Ngumuso si Lance, oo, tumatawa ako, hindi isang masayang tawa, kundi isang nakakatawa. Sinabi ni Elsa, halika, Lance, ang paggawa ng isang eksena ay halos sapat na, huwag maging walang katapusan. Hindi mo alam kung gaano kakasaya sa iyong puso sa sandaling ito, sa paghahanap ng isang numero 1 bulaklak sa paaralan bilang iyong kasintahan, pagnanakaw nito, at pakikipaghiwalay sa kanya, tama lang iyon. Mataimtim na sinabi ni Lance, Yana, hindi ako nagbibiro sa iyo, gusto ko talagang makipaghiwalay sa iyo. Si Yana ang nagkusa na hilahin ang kamay ni Lance, namumula, ayaw mo, matatanggap mo ako noong pangit ako, ngayong maganda na ako, walang dahilan para hindi mo ako gusto, sige, Lance, tumigil ka. Ito, sabay na tayong mag-practice ng martial arts, meron akong set ng emotional sword, bagay na bagay sa mga mag-asawang mag-ensayo o. Yana, wala ako sa mood makipagkulitin sa'yo, seryoso ako, at wala akong choice kundi magsabi ng totoo ngayon.
Kaya lang pumayag akong maging boyfriend mo ay dahil natatakot akong tumanggi. Para kunin ka sa harap ng napakaraming tao, na pinapahiya ka at nawalan ng mukha, intindihin mo. Walang imek na sinabi ni Yana, napakamalaking dahilan, o hindi ako naniniwala. Tamad na sinabi ni Lance, at binitawan ng isang malupit na pangungusap, Yana, maghiwalay ka na, babalik na ako sa klase, wala ako sa mood makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekan. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Ate, tignan mo siya? Hindi naman talaga siya naglalaro, di ba? Nag-aalalang sabi ni Yana. Napabuntong hininga si Elsa, kasalanan ko ang lahat, baka paulit-ulit kong sinasabi na kumikita siya at nakakuha ng magandang bargain, na ikinairitan niya, kaya nagkaroon siya ng reverse psychology, kaya nahihirapan siyang makipaghiwalay sa iyo. Ate, ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Ayoko naman na natapon lang ako sa pag-ibig ah. Tumawa si Elsa, huwag kang mag-alala, bagamat ang sinabi ko ay naiirite sa kanya, ngunit naniniwala pa rin ako na si Lance ay masaya sa loob, ngunit siya ay naiirite lamang sa akin, at ang kanyang mukha ay medyo sobra, hayaan mo siya. Gumawa ng eksena, ayos lang yata, ano ba ang nasa isip ng batang ito, ilang taon na rin akong humahawak ng mga kaso at hindi ko pa rin alam. Sige, babalik din ako sa police station, pero ako magkaroon ng isang salita ng babala para sa iyo, ang pag-ibig ay pag-ibig, ngunit huwag kailanman magkaroon ng pag-uugali bago ang kasal kay Lance, ito ay dapat ipaubaya sa iyong magiging asawa, pakinggan mo ako. 255. Lumabas si Lance sa stadium at bumalik sa kanyang klase. Alam na ng buong paaralan na si Yana ay ang kasintahan ni Lance, lahat sila ay nag-uusap kung bakit napakagandang bargain ang kinuha ni Lance, kahit si Alex, na hindi marunong mag-martial arts sa class 32, ay nagsisisi, kung si Yana. Pangit pa rin, sa itsura niyang schoolgirl, nahabol niya sana si Yana. Binati ni Dylan, Lance, congratulations, ikaw nakakita ka ng napakagandang girlfriend. Sinabi ni Lance, nasira na ito. Haha, biro mo talaga, napakaganda ng totoong mukha ni Yana at napakataas ng kanyang martial arts skills, siya na ang unang school flower na karapat-dapat sa titulo. Kay Yana, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa martial arts at kung ano-ano pa ay ganap na hindi maihahambing, sa mga tuntunin ng kagandahan saan sila maihahambing kay Yana. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Ayaw sabihin ni Lance ang mga nakakalokong salitang ito kay Dylan, gayunpaman, nakipaghiwalay siya kay Yana, hindi sa masama si Yana, ngunit hindi niya makalimutan ang kanyang childhood sweetheart. Senior sister. Sa tuwing iisipin lang niya ang kanyang senior sister, sumasakit ang kanyang puso, at kung ang sakit ay labis na hindi niya napigilan, mahuhulog siya sa isang demonyong pag-ibig at pagkatapos ay mawawala ang kanyang kamalayan sa sarili, siya hindi na siya. Sa sitwasyong ito, paano pa mai-inlove si Lance sa isang taong hindi niya gusto, maliban kung isang araw ay umibig siya kay Yana. Ngayon ay maaari lamang niyang bigon si Yana. Ginugol ni Lance ang buong umaga sa tahimik na kaliwanagan. Sa sandaling iyon, dumating si Yana at pumasok sa klase 32. Nang makita ng mga mag-aaral sa klase si Yana na paparating, kumilos sila at kinuha ang kanilang mga mobile phone para kumuha ng litrato, gamit ang mga larawan ni Yana bilang wallpaper para sa kanilang mga telepono. Sa umaga, sa campus, kinilala si Yana bilang ang unang bulaklak ng paaralan ng Palanan Middle School. Walang duda, hindi dahil mas maganda si Yana kaysa sa iba pang 4 na bulaklak ng paaralan, sina Sally, Yvonne, Leslie, Bella 4 na tao, ngunit dahil Yana martial arts at mataas, komprehensibong pagsusuri, kagandahan ay dapat na higit pa kaysa sa iba pang ilang mga hindi maaaring martial arts paaralan bulaklak karamihan. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lance Damon, saan tayo pupunta para sa tanghalian? Lumapit si Yana kay Lance at malumanay na nagtanong. Napabuntong hininga ang mga estudyante sa klase, sobrang saya ni Lance, kung ako si Lance, ano pa ang kakainin ko, dumiretso na ako sa hotel. At nang makita ni Lance si Yana na hinahaplos siya, siya ay nanlumo. Yana, di ba sabi ko sayo? Naghiwalay na tayo, bakit nandito ka pa? Sabi ni Lance.
Nagulat ang mga estudyante sa klase nang marinig nila ang mga salita ni Lance. Sinadya ba ni Lance na magpanggap na higit pa sa kanya? Gusto mong asar ang mga bachelor. Ano ang pakiramdam ng mga bachelor sa klase kapag nakipaghiwalay sa isang magandang babae? Tumingin din si Sally kay Lance, nalilito ang puso niya. Kaninang umaga, walang sigla si Sally buong umaga, may kasintahan si Lance, gusto niyang mamatay, na para bang walang kwenta ang mabuhay. Ngunit ngayon marinig si Lance sabihin na ito ay nasira biglang, Sally's puso na buhay ng kaunti, talagang natatakot na siya narinig mali. Ngumiti si Yana, sige, Lance, tigilan muna, saan tayo kakain? Nagkusa si Yana na hawakan ang kamay ni Lance. Inalis ni Lance ang kamay ni Yana at same time na sinabi, Yana, seryoso ako, itigil mo na ang panggugulo sa akin, naiinis ako. Tiningnan ni Yana si Lance nang may agrabyado. Ang mga estudyante sa klase ay biglang nagalit at gustong pag-alitan si Lance, masyadong walang awa, hindi man lang makuha ng ibang tao ang gusto nila, ngunit si Lance ay talagang naiinis pa rin. Lance, ano ba talaga ang mali sa akin na gusto mong makipaghiwalay sa akin? Tanong ni Yana. Ayos ka lang, walang-wala. Okay, pero hindi para sa akin. Pumayag akong maging boyfriend ngayong umaga. Nasabi ko na sa'yo kung bakit. Halika, Yana, pwede ba tayong maging magkaibigan? Matalik na kaibigan. Ayokong makipagkaibigan sa'yo. Sigaw ni Yana. Bumantong hininga si Lance, Yana, sige, kakain na ako. Lumapit si Lance kay Sally at tinawag, Miss, sabay na tayong magtanghalian, matagal na tayong hindi nakakakain ng tanghalian. Magkasama. Ma'am. Tuwang-tuwa si Sally kaya walang humpay na tumango ang kanyang ulo. Si Lance at Sally ay lumabas ng silid-aralan, si Yana ay nakatayo pa rin sa klase, pinapanood sina Lance at Sally na lumalayo, ang ilong ni Yana ay sumasakit at umiyak sa pagkadismaya, pinapadyak ang kanyang paa at nagmumura, Lance, ikaw bastard. Nadurog ang puso ng mga estudyante sa klase nang makitang nililigawan si Yana, hindi maintindihan kung paano papayag si Lance na hayaang malito ang isang napakagandang Yana, kung sila man, huli na para hawakan ito sa palad ng kanilang mga kamay. Sa oras na ito, lihim na naisip ni Alex, marahil, dumating na ang pagkakataon ko, Lance, huwag mo akong sisihin sa pagsasamantala sa kahinaan, ikaw ang hindi nagmamahal nito. Kaya, agad na pinuntahan ni Alex ang naagrabyado na si Yana at buong pagmamahal na sinabi, Yana, may mga lalaking hindi nagmamahal, kaya bakit kailangan mong lumuha para sa kanya, sa halip na maghanap ng lalaking hindi ka mahal, mas mabuting humanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo. To tell the truth, nung pangit ka dati, matagal na kitang crush, kung hindi ka naniniwala, take the poem as proof. After saying na, inilabas ni Alex ang isang notebook mula sa kanyang bulsa, ang notebook ay puno ng mga tula na karaniwan niyang sinusulat. Si Alex ay magsisimulang magbasa ng tula nang si Yana ay sumampal at sumipol, ang ulo ni Alex ay lumipad at papunta sa basurahan ng klase. Napabuntong hininga si Yana, kahit paiyakan ako ni Lance, paiyakan ako, 10,000 beses siyang mas magaling kaysa sayo, anong basura, sa susunod na maglakas loob kang saktan ako, itatapon na lang kita sa ibaba. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Yana sa klase 32. Umakyat si Alex mula sa tambak ng basura na may depressed na mukha, nakaramdam ng labis na hiya, nang sabihin ng isa sa mga estudyante sa klase, Alex, hindi mo ba sinabi na ang lahat ng tula na isinulat mo ay para kay Bella? Nakita ni Alex ang kanyang hitsura ng damo sa paaralan, hindi nakuha si Yana, kailangang manirahan sa pangalawang pinakamahusay. Tulad ni Bella muli, natatakot na hindi nakuha ni Yana, nawala din si Bella, abala sa pagpapaliwanag, sa katunayan, ako tinutokso ko si Yana na maglaro. Hinamak ng klase, walang kahihiyan. Bumaba ng hagdan sina Lance at Sally. Ang orihinal na nawawalang puso ni Sally ay hindi masyadong nawala sa sandaling ito, abala sa pagtatanong, gusto mo ba talagang makipaghiwalay kay Yana? Oo. Paano kung nagsisinungaling ka sa akin? Miss, bakit ako nagsisinungaling sa'yo? Pero,
Napakaganda ni Yana at ang kanyang martial arts skills ang pangalawa sa pinakamagaling sa paaralan, bakit ka papayag na gawin iyon? Sinabi ni Lan sa kanyang puso, gaano man kalakas ang kung fu, may kukumpara ba ito sa aking nakatatandang kapatid na babae? Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni sister, na 16 na taong gulang lamang at may parehong martial arts at medikal na kasanayan. Oh! Ngumiti lang si Lance, hindi sinasabi ang kanyang panloob na mga salita. Kung sino man iyon, maaaring makita niyang kaakit-akit si Yana, ngunit para kay Lance, ito ay hitsura at tangkad lamang na may kukumpara sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Seryosong sinabi ni Sally, talagang hindi ka nagsisinungaling sa akin, wala talaga ako sa mood ngayong umaga, napakahirap maging nasa mood ngayon. Iiyak na si Sally. Miss, hihiwalayan ko na talaga si Yana, hindi ako nagsisinungaling sayo. Kahit na in love ako kay Yana, ano ang ikinalulungkot mo? 256. Ako. Gustong tumigil ni Sally sa pagsasalita, nag-isip sandali at sinabing, ikaw ang bodyguard ko, kung may girlfriend ka, hindi ba ako magiging bumbilya mo, kaya ayoko na may girlfriend ka. Naku, huwag kang mag-alala, wala akong iniisip tungkol dyan sa ngayon, tsaka, wala pa akong nahahanap na babae na tinutokso ako. Maaliw na sabi ni Lance. Ngunit nang marinig iyon ni Sally, hindi na siya muling natuwa, kahit na inaliw siya ni Lance na hindi siya mai-inlove kay Yana. Sinabi rin ni Lance na hindi pa siya nakakahanap ng babaeng nakapagparamdam sa kanya ng tukso, hindi ba kasama doon siya at si Bella. Gayunpaman, naisip ni Sally, kalimutan mo na ito ay mas mahusay kaysa sa kanya na umibig kay Yana. Kahit na si Lance ay hindi naliligaw sa kanya ngayon, si Sally ay naniniwala na sa madaling panahon, siya ay gagawing si Lance sa kanya ng kaunti. Tapos maghapunan na tayo. Well, sana hindi na ako guluhin ni Yana. Bamantong hininga si Lance. Sa loob-loob, sinabi ni Sally, mukhang napakataas ng mga mata ni Lance, hindi man lang niya magawang himatayan si Yana. Naisip ko na sa mga kondisyon ni Yana, walang batang lalaki ang makakatakas sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na hindi pa rin niya magawang mawalan ng malay. Natatakot ako na kahit gaano pa katagal ay baka hindi ko magawang mahalin siya, sana hindi ito malungkot, mahal na mahal ko siya. Nakakaawa na mababa ang EQ niya, pero mataas din ang paningin niya, hindi niya alam na lihim akong nine-love sa kanya. Buti nga hindi niya alam, pero kung alam niya, at hindi siya interesado. Sa akin, hindi maiiwasang mas mahirap siyang pakisamahan. Ang tanging magagawa ni Sally ay ang huminga ng malalim. Nagpunta sina Lance at Sally sa isang off-campus restaurant para sa hapunan, ngunit hindi na muling sinundan sila ni Yana. Si Yana ay emosyonal na Blanca at hindi pa kailanman nagkaroon ng relasyon, at ngayon ay gusto ni Lance na makipaghiwalay sa kanya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya kailangan niyang tawagan ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Marahil ay medyo mataas ang mga mata ni Lance, ngunit wala kahit isa sa 5 bulaklak ng paaralan sa Palanan Middle School na hinangaan niya. Kaya lang, hindi nagawang ilipat ni Yvonne si Lance, pagkatapos ng lahat, masyadong immature ang isip, ngunit hindi rin siya pinakilos ni Bella at Sally, na ganoon din, ngunit si Yana, at may poster, malakas ang talento sa martial arts, sa buong lungsod ng London, hindi. Ang tao ay naglakas loob na tumanggi sa puso, bilang isang resulta, si Lance ay hindi pa rin makagalaw. Talagang napakataas ng paningin ni Lance. Gayunpaman, hindi ito masisisi sa mataas na pananaw ni Lance, kung tutuusin, ang maliit na kapatid na babae ng kababata ni Lance, ay talagang hindi isang ordinaryong pag-iral, kaya, na nagiging sanhi ngayon, ang mga mata ni Lance ay naging ganoon. Matataas, ordinaryong mga babae ay sadyang hindi makagalaw. Dagdag pa rito, sa nakaraang buhay ni Lance, bilang numero 1 binata sa mundo, sa mga batang babae na lihim na umibig sa kanya, may kaunting mga ilog sa antas ng mga bulaklak sa paaralan. At mga dilag sa lawa na may mataas na kasanayan sa martial arts. Halimbawa, ang dating master ng Zoo Castle na si Zuwab Ian, na may malakas pa ring impresyon kay Lance, ay hinabol si Lance ng 3,000 kilometro kasama ang kanyang anak na babae upang ang kanyang mabulaklak na anak na babae ay maging asawa ni Lance. Sa wakas ay naabutan ni Lance.
Kasama si Lance, nakita ni Lance na ang anak ni Zuwab Ian ay talagang napakaganda, ngunit ang kanyang kasanayan sa martial arts ay medyo mahirap, tanging peak inner door, na kaharian, si Lance noong panahong iyon hehehehehehe. Nang malaman ito ng nakababatang kapatid na babae ni Lance, tumakbo siya palabas sa takot at tinanggihan si Zuwab Ian sa ngalan ni Lance. Pagkatapos ng pagtanggi, lumuha ang anak ni Zuwab Ian, at malinaw pa rin sa kanyang isipan ang pangyayari. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito ang unang pagkakataon nakita ko. Kaya, sa sobrang daming nakita, ngayon ang mga bulaklak ng paaralan na ito ay ordinaryo na lamang sa mga mata ni Lance, mahirap siyang galawin. Ate, anong dapat kong gawin? Hindi ako banibiro ni Lance, gusto niya talagang makipaghiwalay sa akin. Laking gulat ni Elsa nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid. Imposible iyan, sa kagandahan mo at sa halos level 25 mong martial arts level, kahit sa buong London City, walang lalaking maglalakas loob na sabihin na hindi kanya gusto, hindi ko talaga maintindihan, paano si Lance, isang estudyante lang, may lakas ng loob na murahin ka. Medyo nag-aapoy na sabi ni Elsa. Sa usapin ng puso, talagang tiningnan niya na ang buong lungsod ng London walang nang ahas na maghinala. Ate, anyway, gusto lang makipaghiwalay ni Lance sa akin, sinabi pa nga niya sa harap ng buong klase, break na siya nung unang araw, sobrang depressed ako. Galit na sinabi ni Elsa, itong si Lance, matapang talaga siya, dapat maglinis, okay, yan, tutulungan kitang tanggalin si Lance, kahit ano pa ang sabihin ni Lance na makipaghiwalay sa iyo, ikaw. Huwag ka lang pumayag. Mabuti. Kumakain sina Lance at Sally, biglang tumunog ang telepono, tingnan mo, 110 ang numero. Napaisip si Lance, parang wala akong nagawang krimen, bakit ako hinahanap ni 110? Kinuha ni Lance, at naroon ang boses ni Elsa, Lance. Ah, official shoe? Ano iyon? Natarante si Lance Damon. Lance, sobrang lakas ng loob mo. Official shoe, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, parang wala akong nagawa nitong mga nakaraang araw, tama. Lance, pumunta ka sa opisina ko sa tanghali. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Elsa ang tawag. Si Sally ay abala sa pagtatanong, ano ang mali? Ano ang gusto ni Elsa sa iyo? I don't know. Maybe I broke some law again, but she told me to go to the police department myself. Ah. Pagkatapos ng tanghalian, hinayaan ni Lance si Sally na bumalik muna sa paaralan, at si Lance ay nagmaneho sa Public Security Bureau. Natural, nahanap ni Lance ang opisina ni Elsa. Sa oras na ito sa opisina ni Elsa, naroon din si Yana. Sinabi ni Elsa, dapat ay narito siya kaagad, pagdating niya, tingnan kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Si Yana ay abala sa pagsasabing, ate, hindi mo rin siya kailangang talunin, turuan mo lang siya ng kaunting leksyon, para hindi na siya maglakas loob na makipaghiwalay muli sa akin, maging tapat ka lang at umibig sa akin. Ngumiti si Elsa, ano? Hindi pa ito opisyal na magkasama, at nagsisimula ka ng sumama. Ate. Namula si Yana at binigyan si Elsa ng isang nahihiyang sulyap. Maya-maya, isang pulis ang nagsabi sa labas, Team Shu, may naghahanap sa iyo. Sumigaw si Elsa, papasukin siya. At si Yana, agad na nagtago sa likod ng aparador. Pumasok si Lance sa opisina ni Elsa at nakita si Elsa na nakaupo sa kanyang office chair, tila nag-iisa, ngunit napansin kaagad ni Lance na may nagtatago sa likod ng aparador. Isara mo ang pinto. Isinara ni Lance ang pinto. Official Shu, ano ang tawag mo sa akin dito? Nagtanong si Elsa, Lance, narinig kong seryoso ka sa pakikipaghiwalay sa kapatid ko. Tumango si Lance, oo, matagal ko nang sinabi sa iyo, seryoso ako, ikaw ang bulag na nagsusuri ng ilang psikolohiya doon, ha? Hinampis ni Elsa ang mesa at nagtanong, Lance, bakit gusto mong makipaghiwalay sa kapatid ko? Captain Shu, kailan pa inalagaan ng pulis ang damdamin ng mga lalaki at babae? Ako na ngayon ang namamahala bilang Sister Yana, kapatid ko, nakita mo ang kanyang kagandahan, alam mo rin ang kanyang lakas at talento sa martial arts, sa buong Palanan High School, makakahanap ka ba ng ibang taong napakahusay?
Kahit sa London City, ang isang lalaking may ranggo ng martial arts na 40 o 50 ay hindi maglalakas loob na sabihing hindi niya gusto ang kapatid ko, bakit ka sigurado? 257. Lance, ibig mo bang isipin na ang kapatid ko ay talagang napakasangkot sa sarili kaya't naghihingalo siyang maging girlfriend mo? Ikaw lang ang lalaki sa mundo. Hindi ko akalain. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin? Wala itong ibig sabihin, si Yana ay maganda, at may magandang figure at ang kanyang martial arts skills ay palpak pa rin. Tumaas ang kilay ni Elsa, sinabi mo talaga na perfunctory ang martial arts skills ng kapatid ko, bagamat hindi talaga siya kasing perfunctory gaya mo, pero hindi siya kasing perfunctory gaya ng sinasabi mo. Lance, masyado mong siniseryoso ang sarili mo. Sinabi ni Lance, dahil iyon ang kaso, ayos lang ang mapayapang paghihiwalay, kailangan mong gawin itong hindi kasiya siya. Lance, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo, hindi problema na kayang lutisin ang breakup. The point is, pumayag kang maging boyfriend ng kapatid ko in public, pero kalahating araw lang at gusto mo. Para makipaghiwalay, ano bang kinukuha mo sa kapatid ko? Iwasan mo nga, Iisipin mong cool ka sa mga estudyante sa school, di ba? Kung ayaw mo sa kapatid ko, walang nagpilit sa'yo na pumayag na maging kapatid ko. Boyfriend? Pero pumayag ka? Tapos nakipaghiwalay agad, tinatapakan mo ang dignidad ng kapatid ko, may katulad ka ba sa mundo? Ate. Walang masabi sandali si Lance. Magsalita ka, Lance. Walang magawang sinabi ni Lance, hindi ako tumanggi sa oras na iyon dahil natatakot ako na napakalaki ng eksena, ang pagtanggi sa publiko ay hindi makababa si Yana sa entablado, ipapaliwanag ko kay Yana pagkatapos. Pero hindi iisipin ng iba, alam lang ng ibang estudyante na tinanggap mo ang paghahabol ng kapatid ko sa publiko. Tumango si Lance, bueno, hindi ako masyadong isinasaalang-alang sa bagay na ito, kaya ano ang gusto mong gawin? I don't know. You can do whatever you want. In short, huwag mong hayaan ang kapatid ko na magdusa ng kahit anong hinanakit, o hindi ka mapapatawad. Sinabi ni Lance, kung ganoon, huwag muna tayong maghiwalay pansamantala, at kapag malapit na ang oras, makakahanap tayo ng dahilan, sabihin nating hindi magkatugma ang ating mga personalidad, at pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pagsira. Bangon ulit, ano sa tingin mo? Gustong tumanggi ni Elsa dahil pinamukha nito ang kanyang kapatid na parang walang may gusto sa kanya. Gayunpaman, abala si Yana sa paglabas mula sa likod ng aparador at sinabing, okay. Bumantong hininga si Elsa at sinabi sa kanyang puso, itong babaeng ito, sinasabi ng kanyang bibig na iminungkahi ko ito sa iyo, ngunit sa katunayan, hindi mo alam kung gaano mo kamahal si Lance sa iyong puso, ito lang, dahil ito ay sa iyo. Sariling kagustuhan, wala akong sasabihin. Tumingin si Lance kay Yana at tumango. Tanong ni Yana, kung gayon bago ka makipaghiwalay sa akin, hindi ka maaaring maging walang malasakit sa akin, dapat kang kumilos bilang isang kasintahan. Tumango si Lance, okay, pero kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi ako nalilibyugan sa iyo, kapag malapit na ang oras, opisyal na tayong maghihiwalay. Gaano katagal mo pinag-uusapan ang timing? Hindi ko alam, makikita natin. Bumantong hininga si Lance. Sige, lumabas ka muna at hintayin mo ako sa entrance ng Public Security Bureau, hindi pa ako kumakain, samahan mo ako mag-dinner. Lumabas si Lance sa opisina ni Elsa. Pagkaalis ni Lance, abala si Elsa, yan, bakit kailangan mong pahirapan ang sarili mo? Halatang ayaw ni Lance sa itsura mo, bakit ka mag-abala, kung gusto mong sabihin ko na gusto niya. Hiwalayan mo na, makipaghiwalay ka na lang, humanap ka ng mas magaling kaysa sa kanya, tingnan mo kung maglalakas loob pa rin si Lance na maging matalino. Ate, since willing naman siyang wag munang makipaghiwalay, tapos wag na tayong maghiwalay, ayos lang kahit ilang months lang. Galit na galit si Elsa, itong si Lance,
hindi man lang minamaliit ang kapatid ko, nakakainis talaga ako, paano ba yan, kausapin mo muna siya, tutulungan kitang makita kung may mas hihigit pa sa Lance, sa oras na iyon, dadalhin ko ang mas mabuting bata kay Lance at hahayaan ang ibang lalaki na bugbugin si Lance sa publiko, pagkatapos ay magmumungkahi kang makipaghiwalay kay Lance sa harap niya, at pagkatapos ay be with that better boy in front of him. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin si Lance na umarte na parang hindi kanya gusto. Ito ay isang mahusay na hakbang ni Elsa, hindi lamang upang talunin si Lance sa kanyang mukha, ngunit para ring makipaghiwalay si Yana kay Lance sa kanyang mukha, at upang makasama ang isang batang lalaki na mas mahusay kaysa kay Lance sa kanyang harapan. Mukha, ito ba ay para sa mukha ng dugo si Lance? Sumimangot si Yana, sister, masyado bang malupit ito, o huwag na lang, paano kung malungkot si Lance? Ang puso ni Yana ay nakatuon pa rin kay Lance, na talagang gusto si Lance. Umirap si Elsa, naghihiwalay ang mga tao sa iyo, at nakikipag-usap ka pa rin sa kanya. Na hindi ko ginawa, iniisip lang ng mga tao, paano kung hindi na kaya ni Lance ang pagkabigla at tumalon sa kanyang kamatayan. Halika, siya na may ganong kataas na puso ay tumalon mula sa isang gusali, okay, ako ang may hawak ng bagay na ito, si Lance ay nangangahas na magkaroon ng ganoon kataas na paningin, sisiguraduhin kung hindi niya malalaman na siya ay talagang isang slinger kung hindi ko siya bibigyan ng tingnan. Oh! Walang sinabi si Yana, basta sa loob-loob ni Yana ay ayaw niyang saktan si Lance, at ayaw din niyang makipaghiwalay kay Lance. Hindi niya sinisisi si Lance sa gusto niya na makipaghiwalay sa kanya, dahil walang emosyonal na pundasyon sa pagitan nila noong una, at normal para kay Lance na hindi siya magustuhan. Sis, alis muna ako, hinihintay pa ako ni Lance sa labas. Sabi ni Yana. Tumango si Elsa, pagkatapos ay nagturo, tandaan mo huwag kang humawak ng kamay sa kanya, at huwag mo siyang halikan. Mabuti. Naghihintay si Lance sa gate ng Public Security Bureau, wala talagang magawa si Lance, nang nangako siyang magiging boyfriend ni Yana sa umaga, hindi niya ito pinansin ng husto, nangako siya sa mga tao at pagkatapos ay nakipaghiwalay sa kanilang lahat. Nang biglaan, ito ay talagang isang trick. Ang unang bagay na maaaring gawin ni Lance ay upang mapanatili ang isang relasyon ng kasintahan kay Yana, at maghintay ng ilang buwan kapag ang oras ay halos tama na, at pagkatapos ay i-post ito sa campus, hindi daw magkasundo ang mga personalidad at tahimik silang naghiwalay, para hindi isipin ng buong school na pinaglalaroan nila si Yana. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Lance ay malabong magkaroon ng totoong relasyon kay Yana, na hindi rin patas kay Yana, dahil ang puso ni Lance ay halatang hindi kayang tanggapin ang ibang babae. Siyempre, hindi dahil hinamak ni Lance ang mga babaeng mas mahina kaysa sa kanya. Ang nakatatandang kapatid na babae, si Lance ay hindi magiging napakataas at makapangyarihan. Ang relasyon sa kanyang nakatatandang kapatid na babae mula pagkabata ay hindi isang bagay na maaaring bitawan. Bukod dito, ang kinabukasan ni Lance sa mundong ito ay hindi alam kahit sa kanya, baka pagkatapos ng 1 taon at kalahati, tuluyan na siyang umalis dito, o baka pagkatapos ng ilang dekada, babalik siya sa kanyang bayan, at ang mga tao rito, maging si Sally, o si Kent, o si Elsa, ay lahat maghihiwalay magpakailanman. Habang iniisip ni Lance ang kanyang sarili, mabilis na lumabas si Yana, nakatingin sa mukha ni Yana, tila napakasaya niya. Lance, pinaghintay kita. Ngumiti si Yana. Oh, ayos lang. Hindi pa ako kumakain, kumain ka na ba? Tanong ni Yana. Sige, kumain ka na. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa hapunan, dahil boyfriend kita ngayon, kailangan mong samahan ang iyong kasintahan sa hapunan, di ba? Sabi ni Yana. Natarantang umiling si Lance, hindi ko alam, tingnan mo, kung ano ang dapat kong gawin, tutuperin ko. Masayang tumango si Yana at agad na hinawakan ang kamay ni Lance, sinabing, may hotel doon sa harap, doon tayo maghapunan. 258. Hawak ni Lance ang kamay ni Yana, nakaramdam ng sobrang awkward, ngunit ginawa niya ang sinabi niyang gagawin niya, at hindi na niya muling binitawan ang kamay ni Yana. Walang magawang hinayaan si Yana na hawakan ito sa lahat ng oras, tanging, hawak siya ng isang babae. Medyo hindi komportable si Lance.
At sa sandaling ito, sa itaas ng Public Security Bureau, si Elsa ay nakatayo sa harap ng bintana, tinatapakan ang kanyang paa. Ang babaeng ito, kinuha ang aking mga salita bilang isang bulong, lahat ay nagsabi sa kanya, huwag makipagkamay kay Lance, siya talagang nagkusa na hawakan ang kamay ni Lance. Si Elsa ay wala ring magawa, ngunit normal lang sa magkasintahang magkahawak kamay, kaya hindi na niya tinawagan si Yana para magsalita muli. Si Lance ay magkahawak kamay kay Yana, dumating sa hotel, maganda ang mood ni Yana, nag-order ng maraming pagkain, sinabi ni Lance, busog na ako, kumain ka mag-isa, huwag mag-order ng marami. Kailangan nating kumain ng sabay ang mga boyfriend daw ay kakain kasama ang kanilang mga girlfriend. Sabi ni Yana. Then let's eat some more. Hindi na tumanggi si Lance, hindi niya alam kung kailangan ba talagang kumain ng boyfriend kasama ang girlfriend niya, kung ganoon, nakakatamad maging boyfriend. After few months. Nang kumukulo, ibahagi natin ito ng mabilis. Nang kumain si Yana, may ilang taong bumaba mula sa ibaba, nakita ng isa sa kanila si Lance sa bulwagan at nalilito siyang lumapit. Lance, bakit ka nandito? Tito Kent, anong ginagawa mo dito? Isa sa mga taong bumaba ay si Kent. Sinabi ni Kent, nag-iimbita ako ng ilang kliyente sa tanghalian ngayon, nandito ka, hindi ba lumabas si Sally para kumain kasama mo? Si Lance ay medyo napahiya na maging bodyguard ng isang ginang at lumabas siya para maghapunan. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling iyon, tumayo si Yana at hinayla ang braso ni Lance at ngumiti, Lance, sino itong tiyuhin? Walang magawang sinabi ni Lance, siya ang ama ng ating ginang, si Kent Brown, si Uncle Kent. Hello, Uncle Kent. Si Yana ay abala sa pagsigaw kay Uncle Brown pagkatapos ni Lance. Ngumiti si Kent, si Lance, siya ba? Nag-alinlangan si Lance, ngunit nagpakilala pa rin, Uncle Brown, girlfriend ko siya, si Yana, at kapatid siya ni Elsa. Nagulat si Kent, kagabi ay inimbitahan ni Elsa si Lance sa hapunan, sinabi sa kanya ni Lance ang tungkol dito pag-uwi niya, hindi ba tumanggi si Lance? Gayunpaman, walang sinabi si Kent Brown sa sandali at ngumiti, tapos kumain na kayo, kukuha ako ng ilang kliyente pabalik sa opisina. Okay, Uncle Brown, ingat ka. Umalis si Kent at ilang kliyente. Pagkatapos kumain ni Yana, naghanda sila ni Lance na bumalik sa paaralan. Ayaw magmaneho ni Yana at gusto niyang sunduin siya ni Lance at ihatid siya araw-araw, ngunit direktang tumanggi si Lance at nakakuha ng 1 pulgada. Nang may naaagrabyado, kinailangan ni Yana na magmaneho ng kanyang sasakyan, na isang napakaliit na mini. Pagkarating sa paaralan, patuloy na hinawakan ni Yana ang kamay ni Lance. Sinabi ni Yana, karaniwan ang mga kasintahan, ipinapadala nila ang kanilang mga kasintahan sa kanyang klase bago bumalik sa kanilang sariling mga klase. Oh! Walang pakialam si Lance, kaya't ipadala muna natin si Yana sa kanyang klase. Tuwang-tuwa si Yana na nakuha niya ang kanyang hiling at magkahawak kamay na pumunta sa kanyang klase. Ipinadala ni Lance si Yana sa kanyang klase bago bumalik si Lance sa kanyang sariling klase 32. Lance na mawalang enerhiya kapag ang kasintahan ay kailangang maging kaya pagod, makinig sa Yana sinabi, kung pupunta ka shopping, ngunit din sa kasintahan upang makakuha ng mga bagay, ito ay lamang kapag ang mahirap na paggawa. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit si Lance ay pagod na pagod, ang pangunahing dahilan ay wala siyang pagmamahal para kay Yana, kung si Yana sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lance upang hugasan ang kanyang mga paa ay nadama na isang regalo. Nang dumaan sina Lance at Yana sa pintuan ng isa sa mga klase na magkahawak kamay, may isang tao na nakakita nito, si Bella. Sa unang pagkakataon na nakita ko sina Lance at Yana na naglalakad ng magkahawak kamay sa koridor sa labas kanyang klase, ako ay naliligaw. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang relo na binili mo para kay Lance, ngunit natatakot ako na hindi mo ito maibibigay. Walang kamalay-malay, isang luha, na bumagsak sa mesa, tumingin si Bella sa relong hawak niya sa kanyang kamay, masakit ang kanyang puso. Naramdaman ni Bella na ang kanyang kalagayan ay mas mababa kaysa kay Sally, kung bakit siya nagustuhan ng mga tao, kaya pinili niyang pahalagahan ito.
Sa campus, napakaraming mga post ni Lance at Yana, na maraming tao ang sumasabog, nang makita sina Lance at Yana na naglalakad papasok sa campus na magkahawak kamay, pinag-isipan din ni Lance na pinabalik si Yana sa klase. Matapos makita ni Sally ang mga post sa campus, hindi na niya tinanong si Lance kung bakit siya nagsinungaling sa kanya noong tanghali at nakipaghiwalay kay Yana, at sa huli ay naging malapit na sila. Ang buong hapon, Sally ay walang sigla, gustong umiyak, hindi maaaring umiyak. Sa gabi, pagkatapos ng klase, pumunta si Yana kay Lance pagkalabas niya ng klase, upang hawakan ang kamay ni Lance at lumabas ng parking lot sa labas ng paaralan. Nag-aatubili na hinayaan siya ni Lance na hawakan ito, si Sally na naglalakad mag-isa, hindi tumitingin kay Lance. Alam ni Lance na malamang nagalit ang ginang. Hindi madaling makarating sa pasukan ng paaralan, si Sally ay diretsyong sumakay ng bus, at hindi man lang sumakay sa kotse ni Lance. Nagmamadaling umakyat si Lance at sumigaw, "Miss, bakit hindi ka sumakay ng bus kung mayroon kang espesyal na sasakyan? Ayaw mong kunin." Sabi ni Sally na may mukha na parang kamatayan. Pilit na hinayla ni Lance si Sally papunta sa kanyang BMW, at nang makapasok siya, walang sinabi si Sally. "Miss, hindi ko mapigilan. Ano ang dapat ipaliwanag sa akin, hindi ako kung sino ka." Malamig si Sally. "Oh, iniisip mo na niloko kita noong tanghali, di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, palagi akong ginugulo ni Yana. Ayoko rin, pero hindi ko mapigilan, dahil nangako ako kay Yana, hindi ko na siya kayang hiwalayan ng ganoon kaga. Ano na lang ang iisipin ng ibang mga estudyante, iisipin nilang pinaglalaroan ko siya, mapanatili ko lang ang relasyon nila ni Yana sa loob ng ilang buwan. After ilang buwan, makikipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Ayoko nang marinig, wala nang katotohanan sa bibig mo." Nagpatikip si Sally sa kanyang mga labi at sinabi, ngunit sa wakas ay naging mas masaya siya pagkatapos marinig ang paliwanag ni Lance. "Oh, ganun na ba ako katao sa paningin mo na ang umibig kay Yana ay magiging pahirap din para sa akin? Pero totoo na kulang ako sa konsiderasyon sa umaga, kaya't gumalaw ako ng bato para basagin ang sarili kong mga paa, pero anuman ang mangyari, kailangan kong managot sa nagawa ko, at pahirapan ng ilang buwan. Huwag kang mag-alala, lilipas din ang mga buwan." Sabi ni Lance. Tanong ni Sally, "Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo, gusto mo ba si Yana sa iyong puso?" Napakabuti ni Yana, napakaganda, isang pambihirang kagandahan, hindi ko kayang magsinungaling sa aking konsensya tungkol dyan. Gayunpaman, wala akong nararamdaman para sa kanya, gaya ng sinabi ko noong tanghali, walang sino man ang gumagawa ng aking puso. Ang Grow Founder ay lumitaw pa, at wala akong balak na magsimula ng bagong relasyon. Nagtanong muli si Sally Brown, paano si Bella Pallen? Sinabi ni Lance, napakabuti kong kaibigan ni Bella, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Bella Pallen. Si Sally sinabi ng kanyang puso, ayaw ni Bella na maging mabuting kaibigan sa iyo. Ngunit hindi itinuro ni Sally, dahil hindi alam ni Lance na crush din niya ang siya. Si Lance ay hindi interesado sa iba, kaya natural na hindi niya papansinin kung may iba pang interesado sa kanya. Ang buong puso ni Lance ay ang kanyang senior na kapatid, at na-block na niya ang lahat. 259. Nakuha ni Sally ang paliwanag ni Lance at bumuti ang kanyang kalooban, at sinabi ni Sally sa kanyang sarili na si Lance ay umiibig kay Yana at walang ibang pagpipilian kundi gawin ito, at pagkatapos, sila ay umuwing masaya. Nang umuwi si Lance, agad na tumawag si Yana. "Lance, nakauwi ka na ba? Nandito na tayo. Gusto mo bang sabay kayong maghapunan ngayong gabi?" Sabi ni Yana. Sumimangot si Lance, "Kung gayon, gusto mo bang pumunta at tumira sa akin?" Natigilan si Yana, sinabihan siya ni Lance na pumunta at manirahan ng magkasama. Siyempre, ang sinabi ni Lance ay kabaligtaran. "Yana, wala kang ganyan? Kung palagi kang mananatili sa akin ng ganito, kailangan na kitang hiwalayan agad." Sige. Napabuntong hininga si Yana, ayaw niyang mainip kay Lance sa lahat ng oras. Lumipas ang gabi ng walang sabi-sabi, at ang mga klase ay nagpatuloy tulad ng dati sa susunod na araw. Ilang araw na lang, New Year's Day na,
at sa araw na iyon, ang paaralan ay magsasagawa ng talent competition at New Year's Day gala sa gabi. Si Sally ay pumasok sa paaralan ng madaling araw at dumiretso sa dance studio. Sa pagkakataong ito ay hindi tinawagan ni Sally si Lance upang pumunta. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay tumatakbo. Hindi siya maaaring tumutok lamang kay Lance sa harap ng katawan ng palabas. Dapat seryosong rehearsal dance. Si Lance ay nakaupo sa klase nang biglang may isang estudyante sa unahan na nagpasa ng sulat sa kanya. Nalilito, binuksan ni Lance ang sobra, na may nakasulat na, "Lance, mangyaring salubungin ako sa bubong, may mahalagang bagay na sasabihin sa iyo, Liao Gayuan." Naguguluhan si Lance. Hiniling sa akin ni Yuan Liao na makipagkita sa kanya sa bubong. Hindi nagatubili si Lance na lumabas ng klase, anuman ang nasa isip ni Liao Gayuan, hindi siya hahayaan ni Lance na makatakas dito. Pagkarating ni Lance sa bubong, lumabas na lang siya sa maliit na pinto sa bubong, bigla siyang sinalubong ng isang dakot na apog na parang powder spray, masyadong malawak ang powder diffusion space, gaano man siya umiwas, siya humihinga ng ilang pulbos. Gayunpaman, hindi rin umiwas si Lance, dahil alam kaagad ni Lance kung anong uri ng pulbos iyon, ito ay isang bagay na katulad ng malambot na kalamnan, ang ganitong uri ng mga bagay ay hindi gumagana sa Lance. Damn it! Yuan asked me to come up, but he even used secret tricks on me. Sabi ni Lance sa kanyang puso. Ngunit sa oras na ito, naroon ang tawa ni Yu Hao, "Halika na dali, pabagsakin mo ako, hahaha." Si Lance ay nagkunwaring banihag, at itong si Yu Hao ay nagkunwaring ginamit ang pangalan ni Yuan upang tanungin siya sa bubong upang makita kung ano ang gusto niya. Matapos mahimatay, si Lance, agad na nag-utos si Yu Hao sa kanyang dalawang tagasunod, "Itali mo si Lance, nabighani na siya ngayon ng infinite soft tendon ng aking lolo, at naging tupa sa aking pagkakatay." What White Cloud High School's #1 expert, Aipu, ay isang biro sa harap ng infinite soft tendons ng aking lolo. Goodle. Agad na itinali ng dalawang tagasunod si Lance, hindi napigilan ni Lance, nakakatuwa lang, ang malambot na tendon dispersal na ito ay hindi maganda para sa iba, ngunit napakaliit nito sa harap ni Lance. Si Lance ay curious lang. Saan nagkaroon ng lakas ng loob si Yu Hao na kumilos laban sa kanya? Sa sandaling ito, si Yuan Liao ay naninigarilyo sa koridor sa harap ng kanyang klase habang ang klase ay nasa session, at ang guro ay hindi nang ahas na tawagan si Yuan Liao para sa klase. Sa oras na ito, isang estudyante ang nagbigay ng sulat kay Liao Gayuan. "Yuan Liao, magkita tayo sa bubong, may mahalagang pag-uusapan sa iyo, umakyat ka dito mag-isa, Lance." Itinapon ni Yuan Liao ang upos ng sigarilyo, at sinabi sa kanyang puso, "Ano ang hinihiling sa akin ni Lance na pumunta sa itaas na palapag? Gusto mo ba akong saktan?" "Hindi, maaari akong saktan ni Lance anumang oras na gusto niya, kaya hindi na kailangang hilingin sa akin na pumunta sa itaas na palapag." Agad na umakyat si Yuan sa itaas na palapag upang tingnan. Nasa itaas na palapag na ngayon si Lance na nagpapanggap na gising. Sinadya ni Lance na sumigaw, "Sino te? Bakit mo ako iginapos? Oh, anong problema ko? Bakit mahina ka? Anong ginawa mo sa akin? Hahaha." Sa sandaling ito, may tatlong tao na tumatawa, ito ay si Yu Hao at ang kanyang dalawang sidekicks. Tumingin si Lance kay Yu Hao at nagtanong, "Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Bakit wala man lang akong lakas?" Bumantong hininga si Yu Hao, "Lance, hindi ba ikaw ang numero 1 eksperto sa Palanan High School? Ikaw bastard, ngayon ay binibigyan mo ako ng ilang bounce para subukan. Yu Hao, ikaw ay kasuklam-suklam at walang hiya, magkaroon ng lakas ng loob na labanan ako ng hayagan at tapat." Sabi ni Lance. Tumawa si Yu Hao, "Idiot, sino ang nakikipag-duel sa iyo? Lance, lantaran hindi kita matatalo, pero paglalaro ng yin, ha, ay yin you to death." Nagkunwaring nahihirapan si Lance. Ngumuso si Yu Hao, "Huwag kang magpumiglas, tinamaan ka ng Wuji soft tendon ko, mahina ka sa buong katawan, hindi ka makakatakas." Ayaw talagang sabihin ni Lance sa kanya, "I don't even dare to struggle hard, natatakot ako na hindi ko sinasadyang maputol ang lubad." Yu Hao, kasuklam-suklam ka. Lance,
Ipapaalam ko sa iyo na may higit pang mga kasuklam-suklam na naghihintay sa likod mo. Tanong ni Lance, mukhang hindi kita nasaktan, bakit mo ako nakikitungo ng walang dahilan? Galit na sinabi ni Yuhao, Lance, bagamat noong araw na iyon ay talagang tinutokso kita noong una, at hindi masyadong hinihiling na saktan mo ako, ngunit ang kasalanan ay hindi mo dapat sinipa ang mesa sa ibaba at nagkataon na tumalsik si Yuan Liao na dumaan, sa simula ay wala akong sama ng loob kay Yuan Liao, dahil lang sa iyong sipa, naging sanhi ito ng matinding puot sa akin at kay Yuan Liao. Hindi nakaimik si Lance, maaari din itong sisihin sa kanya, paano nalaman ni Lance na napadaan lang si Yuan sa ibaba. Sa oras na ito, ang pangatlong tagasunod ay tumakbo mula sa koridor at nagsabi, Yuhao, narito si Yuan Liao. Agad na nagutos si Yuhao, bilasin mo, maghanda ka. Pagkatapos, tinambangan ni Yuhao at ng tatlong tagasunod ang maliit na pinto sa bubong. Nang lumabas si Yuan sa maliit na pinto, bigla na lang, isang bagay na katulad ng powder emitter na hawak ng tatlong tauhan ni Yuhao na binaril kay Yuan, ang pulbos ay nagkalat sa ere ng sabay-sabay, walang paraan. Upang iwasan ito, si Yuan ay nahihilo sa lugar at natamba. Hahaha. Tumawa ng malakas si Yuhao at hiniling sa kanyang tagasunod na itali si Yuan. Tahimik na pinanood ni Lance ang lahat ng ito at nagtataka sa kanyang puso, kaya hindi lang siya ni pusipot ni Yuhao, kundi pati na rin si Yuan, paano naging matapang si Yuhao. Makalipas ang ilang minuto, nagising din si Yuan Liao, pagod na pagod siya, wala siyang kakayahan ni Lance. Sumigaw si Yuan Liao, ano ang nangyayari sa akin? Bakit wala ka nang natitirang lakas? Ngumuso si Yuhao, Yuan, tingnan mo kung sino ang nakatali sa tapat mo, kahit siya ay walang lakas, pabayaan ka. Tumangala si Yuan Liao, si Lance ay nakatali sa poste sa tapat niya, si Yuan Liao ay nagtaka kung ito ay isang pagkakamali, isang taong kasing galing ni Lance ay talagang nakatali rin. Galit na galit si Yuan Liao, Yuhao, lumalabas na hinikayat mo ako dito sa ilalim ng maling pangalan na Lance na gumawa ng isang bagay sa akin ng palihim. Hahaha, hahaha. Isang hysterical na tawa ang pinakawalan ni Yuhao. 206 na po. Yuhao, ipinapayo ko sa iyo na palayain mo ako kaagad, kung hindi, tatapusin kita. Pa! Umakyat si Yuhao at sinampal ang mukha ni Yuan Liao, berde sa galit ang mukha ni Yuan Liao at umungal, Yuhao, how dare you hit me silang god swordsman. Naaliw si Lance nang marinig niya ang mga salita ni Yuan, anong oras na, at ginagamit pa rin niya ang titulong God-feuding swordsman para magkunwaring nagkukumpera. Yuan, alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin, ngayon, hahayaan kitang matikman din ang kawalang katauhan, at si Lance, siya ang may kasalanan, magkakaroon din siya ng patikim sa iyo. Tumingin si Yuhao kay Yuhao. Lance muli. Saglit na nanginig si Yuan. Tanong ni Lance, sandali lang, ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi ko maintindihan? Lumapit si Yuhao kay Lance at ngumuso, gusto mo bang malaman oo? Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo noong araw na kinaladkad ako ni Yuan sa banyo, pinakain niya ako ng tae. Ano? Nagulat si Lance, oh my god, hindi nakakagulat na galit si Yuhao. Sinabi ni Lance kay Yuan Liao, medyo malayo ang mararating mo. Lance, anong klaseng kabutihan ang pinagkukunwari mo, niloko mo ako sa pagkuha ng aphrodisiac at pinalakas ako ni Rit Ian, bakit hindi mo sabihin na ikaw mismo ang sumusobra? Galit na galit ni Yuan. Og! Natigilan si Lance at nagmura sa kanyang puso, damn it, sinisi talaga ni Yuan ang ulo ko sa pagpapalakas ni Rit Ian. Yvonne, ikaw mismo ang gumawa ng mabuti at hayaan mo akong sisihin. Para sa iyo. Gayunpaman, hindi nakipagtalo si Lance, dahil hinuhulaan lamang ni Lance na si Yvonne ang gumawa nito, at si Lance ay walang patunay na si Yvonne ang gumawa nito. Sa madaling salita, nalaman ni Lance na nasangkot siya sa away ng maraming estudyante sa Palanan High School, ito ay walang magawa. Yuhao, bitawan mo ako kaagad, naririnig mo ba ako? Galit na sigaw ni Yuan. Ngumisi si Yuhao, Yuan, hindi mo na ako kailangang takutin, walang kwenta, ngayong araw na ito ipatikim ko sa iyo iyon. Sumigaw si Yuan, Yuhao,
Ano ba? Ano bang pag-asa mo sa akin sa pagkain mo kay siyang noong nakaraang araw, ako ang biktima. Ito ay orihinal na sama ng loob sa pagitan mo at ni Lance, malinaw na nadawit ako. By you for no reason, you're fucking sick in the head. Galit na galit si Yuan, naramdaman niyang siya ang biktima dahil si Yuao ang nang-aasar kay Lance noong araw na iyon, dumaan lang siya sa ibaba at natapos na. Nawiwisik ang lahat ng walang dahilan, at ngayon ay naghihiganti si Yuhao sa kanya. Napabuntong hininga si Yuhao, huwag mo akong kausapin tungkol dito, wala kang silbi kung ano man ang sasabihin mo ngayon, ikaw mismo ang dumaan sa ibaba at na-splash ang buong katawan ni Lance, maghiganti ka kay Lance, bakit mo hinahanap ako, hindi naman kasi sinipa ko yung table sa baba. Fuck you! Kung hindi mo tinukso si Lance Damon at nagbuhos ng isang balde ng tae sa drawer ni Lance Damon, sinipa ba ni Lance Damon ang mesa? Sa akin, hindi mo ako kayang guluhin. Si Yuan ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin bilang babala. Yuan? Huwag mong isipin na ang iyong ama ay isang uri ng Panginoon sa ikatlong bulwagan, hindi mo ako maaaring takutin, alam mo ba kung bakit ka nang hihina sa lahat? Tama, nataman ka ng aking infinite soft tendon dispersion, nakakaiba sa aking Su family. Kahit si Lance, ang number 1 martial arts school, ay nabali sa aking mga kamay, sino ka ba? Galit na sinabi ni Yuan, Yuhao, may kawalang katarungan, gusto mong maghiganti, hanapin si Lance. Ngumuso si Yuhao, hindi ba nakatali na si Lance dito, huwag kang mag-alala, makakatikim siya ng kawalang katauhan sa iyo. Kasama si Lance, ang numero 1 martial artist, na kasama mo, Yuan, mayroon kang sapat mukha. You dare. Galit na galit si Yuan. Nanginginig. Sa wakas ay naunawaan na ni Lance ang masalimuot na relasyon ng puot na ito, si Lance ay hindi na nagawang dumura, kaya't maaari na lamang niyang panuurin kung paano umunlad ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, iniutos ni Yuhao, ilabas ang balde. Oo. Pumunta sa sulok ng bubong ang isa sa mga tagasunod at naglabas ng balde sa gitna ng tumpok ng scrap metal, kitang-kita na ang nasa balde. Natigilan si Yuan, nanghihina na siya ngayon kaya hindi niya napigil ang kabahan. Sumigaw si Lance, hey, Yuhao? Mas malalalim mo lang ang galit ng lahat ng ganito, bakit hindi mo hayaan si Liao Gayuan na mag-set up ng table para sa 10 o 8? Agad na umungal si Yuan Liao, bakit ko ito itatakda, kung gusto kong itakda ito, ikaw din, Lance, ang magtatakda nito. Ngumuso si Yuhao, hindi ako makakakain ng tae ng walang bayad, kaya hahayaan ko kayong dalawa na kumain ngayon. Fuck you Yuhao, naniniwala ka bang puputulan kita? Galit na galit si Yuan, ayos lang na tapakan siya ni Lance, na hinayaan si Lance na maging magaling talaga sa martial arts, pero ano si Yuhao? Sa oras na ito, nagtanong ang isa sa mga tagasunod, Yuhao, Lance at Yuan Liao, sino ang mauunang kakain? Kinabahan si Yuan Liao, abala sa pagsigaw, kalokohan, syempre si Lance muna, si Lance ang may kasalanan, inosente lang ako. Sumigaw si Lance, Yuan, nagkakamali ka, hindi ko alam kung ano ang nangyayari hanggang ngayon, ang dahilan kung bakit ganito ngayon, lahat ng ito ay dahil sa iyo, kung hindi mo kinaladkad si Yuhao sa banyo noong nakaraang araw, mangyayari ba ito ngayon, kailangan mo ng Yuan. Tanong ng follower, Su, sino ang mauna? Puno ng pagkabalisa si Yuan, kung mauna si Lance, makakabil siya ng ilang oras at baka makawala pa sa lubad. Lance muna. Sigaw ni Liao Gayuan. Sumigaw din si Lance, Liao Gayuan muna, pakiusap, hayaan mo muna si Liao Gayuan. Napabuntong hininga si Yuhao, huwag kayong mag-away, hindi kayo ang magpapasya kung sino ang mauuna, ako ang magpapasya. Tumingin si Yuhao kay Lance at pagkatapos ay kay Yuan Liao, pagkatapos ay sinabi, mukhang balisa si Yuan Liao, pagkatapos ay hayaang kumain muna si Yuan Liao. Oo, Yuhao. Tumango ang ilang tagasunod. Mapilit na sinabi ni Yuan, Yuhao, binabalaan kita sa huling pagkakataon, huwag kang maglakas loob na subukan. Gayunpaman, agad na isinuot ni Yuhao ang kanyang guwantes at ginawa ito mismo. Pagkaraan ng mga sumunod na minuto, ipinatupad si Yuan ng isang bagay na hindi makatao.
Si Lance ay hindi nang ahas na tumingin at ibinaling ang kanyang ulo sa kabilang panig. Makalipas ang mga 5 minuto, si Yuhao at ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay lumakad papunta kay Lance. Sinabi ni Yuhao, "Lance, ikaw na." Tumingin si Lance kay Yuan Liao na nakatali sa tapat, sa sandaling ito ay mapula ang mukha ni Yuan Liao, kung siya ay nasa nakaraan noong nasa limelight siya, hindi siya maniniwala na mangyayari ito sa kanya ngayon. Kahit ano pa. Nang makita ni Yuan Liao si Lance na nakatingin sa kanya, siya ay galit at umungal, "Lance, ano ang tinitingnan mo, malapit na iyong turn, tingnan mo ang iyong kapatid." Sinabi ni Lance kay Yuhao, "Brother Su, maaari mo ba akong bigyan ng mukha at palayain mo ako?" Bago ibuka ni Yuhao ang kanyang bibig, tumango si Yuan Liao, "Bitawan mo ako. Tanungin mo ako kung papayag muna ako, Yuhao, para saan ka nakatayo dyan, huwag mong hayaang kainin pa ito ni Lance." Forget what they doing, keep on doing.